Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus, for a new day, Lord. Salamat, Lord, sa kabutihan. Thank you, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, for a new day. A new day to serve you. My King and Savior, Jesus Christ. It's Saturday morning. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For the glory of God Almighty. We love Jesus. King Jesus. Ayan, welcome dito sa ating live. Ang ating buwan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Yeah. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God, and every moment, thank God. Thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kanya kabutihan. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay weekend. Ngayon ay February 22, 2025. Sabado ng umaga dito sa Houston, Texas. At malamig pa rin. Pero salamat sa Diyos at hindi umulan. To God be the glory. Thank you for everything, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you. And ngayon ay mag-umpisa tayo. Asa na kayo at magsimula na tayo mga ka-Team Jesus. Kaya kung tayo ay magsimula na, ay hindi na tayo mag-chat-chat dyan. Mag-concentrate tayo sa ating pagpupuri at pagkatapos ng pagkanta natin ay magsalita kayo ng sarili ninyong pagpupuri sa Diyos. Purihin natin siya, sambahin natin siya sa sarili nating mga salita. Kung gusto ninyong mag-speak in tongue, gawin ninyong mag-speak in tongue. I-acknowledge ninyo ang Holy Spirit sa mga buhay ninyo sapagkat siya ang nasa atin ngayon. So hindi lamang ang God the Father, ang God the Son, kundi ang God the Spirit ang dapat na isama natin, i-acknowledge natin sa araw-araw ng ating buhay, mga ka-Team Jesus. Okay? So, isama natin ang Holy Spirit. Kasi, kung wala ang Holy Spirit na siyang
gagabay sa atin, wala tayo ngayon. Siya ang nasa atin ngayon sa kalagitnaan natin. Kaya kailangan na i-acknowledge natin ang Holy Spirit sa ating mga postings, no? Sa ating mga postings, sa ating mga pasasalamat. So, it is the Holy Spirit that is guiding us in every step of the way. Kaya kailangan ang Holy Spirit ay ating ma-acknowledge. At kapag, so pagkatapos ng awitin na ito, magkakaroon tayo ng pagpupuri sa Diyos ng pasasalamat sa Kanya. Dahil ang pasasalamat ay hindi lamang yan ginagawa kung may mga mabubuting bagay na ginawa ang Diyos sa ating mga buhay, kundi kahit ng mga masasamang sitwasyon ng buhay, kahit na mga masasamang nangyari sa mga buhay natin, tayo ay magpasalamat pa rin. Give thanks for everything. For God is good all the time, and all the time God is good. So, kailangan natin magpasalamat. Okay? Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Nag-iumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa Kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, yes, Father God. Oh, hallelujah, Father God. Ang sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Diyos Ama,
Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon ng aming mga buhay, Lord, for you are good at all times, and all the time God is good. We thank you, no matter what season in our lives, anuman po ang aming mga sitwasyon, Panginoon, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan that you are in control of everything. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Hallelujah, banal na Espiritu, maraming salamat sa araw-araw na ikaw ay aming naging gabay. Maraming salamat sa kalakasan ng aming pangangatawan. Maraming salamat sa iyong gabay, sa conviction mo sa bawat araw, sa bawat bagay, sa bawat sitwasyon na aming nararanasan. Ikaw ang aming gabay. You are our mediator, Holy Spirit. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thank you so much for guiding us. Thank you so much for the billions of angels of the Lord na sa bawat araw sa aming pagising at sa aming pagtulog, sa aming pag-alis, sa pagtatrabaho, hanggang sa kami makauwi sa aming mga bahay, ay nandiyan ang iyong mga gabay, nandiyan ang iyong pagpapala, nandiyan ang mga billion of angels ng Panginoong Diyos Ama upang kami ay gabayan, upang kami ay bantayan sa anuman pong mga disgrasya, sa anuman pong mga sitwasyon. Lord, lahat ng bagay ay hinayaan mo, anuman pong aming mga sitwasyon, hinayaan mo yan. Nang sa ganoon ay mapurihan ang Diyos Ama. Nang sa ganoon ay mapakita ang kapangyarihan ng Diyos Ama sa isang taong ito, sa sitwasyon na ito na walang ibang mapurihan, walang ibang makilala, kundi ang iyong anak na si Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Hallelujah! Praise the name of the Lord Jesus Christ. Holy Spirit, maraming salamat po. We welcome you in our midst. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. So, kailangan ka namin, Lord Jesus. Kailangan ka namin, Lord Jesus. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming kapayapaan. Oh, hallelujah, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Lilisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Nang sa ganoon po ay maging karapat-dapat kami sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Yes, Father God. Hallelujah, Lord. We also release forgiveness sa mga taong nanloko sa amin, sa mga taong nangapi sa amin, sa mga taong nanira sa amin. Father, forgive them for they do not know what they're doing, Lord, and have mercy on them, Father God, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord, salamat po, Lord, sa pagtagpo mo po sa mga taong ito. At we subdue, Lord God, we rebuke, Lord, kung anumang mga espiritong nasa mga taong ito, Lord God, in the name of Jesus. Na, Lord, we push them back to hell. At maguhin mo sila, Panginoon, katagpuin mo mga taong ito na nawala sa iyong landas, Panginoong Diyos, na wala sa kanilang landas, na sa iyong presensya, Panginoon. Oh, hallelujah, for your purpose and your glory. Maraming salamat sapagkat ikaw ang nagkontrol sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Maraming salamat sapagkat isinuko na namin ang aming mga buhay sa inyo at ang aming mga katawan ay hindi na amin, kundi ito ay templo ng banal na Espiritu. Maraming salamat po sa iyong pag-iingat sa amin, Panginoon Jesucristo. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Sinasabi mo 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. In the name of Jesus, we welcome you. Mangusap po kayo. Let your anointing be upon us para maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. Oh, hallelujah. Let us welcome the Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart,
You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Oh, hallelujah! Sinasamba ka namin, Diyos Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa pagkakataon na kami na naman ay makapagpuri sa inyo, makarinig na yung mga salitaan dito ang mga katawan. Gamitin mo kami para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah! Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Hesukristo na hindi po ako makikita, kundi ang kabutihan ng Diyos Ama, ang kanyang kagalingan, ang kanyang kaawaan, ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. Maraming salamat po at dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ayan, malamig dito mga ka-Team Jesus. Salamat sa Diyos at tayo ay mayroong, hindi na kami nag-heater kasi, kaya yan. Okay. So, dito na tayo sa, kumusta kayo dyan? Ngayon ay Saturday morning dito sa Houston, Texas. At ngayon ay, ito na naman ang aking cellphone. Wait lang. Yan. Gawin na lang natin. Okay. Yan. Okay. So, kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu, no? Ano ba yung mensahe ng Diyos kahapon? 2:21. 2:20 ito. 2:21. So, alam na natin, ang katawan natin, mga ka-Team Jesus, ay ito ay templo ng banal na espiritu. Sa mga katuwid, kailangan na ito'y maging holy, no? Sanctified by the blood of Jesus. Kaya hindi natin pwedeng abusuhin ang ating katawan. At hindi na tayo pwedeng magsabi kung tayo ay totoong mga Kristiyano. Hindi na natin pwedeng sabihin na magagawa ko kung ano man ang gusto kong gawin sa aking katawan. No? Wala na tayo niyan dahil tayo ay pagmamay-ari na ng ating Diyos Ama. Lalo na kung tayo ay tapos na sa pagbabaptismo sa tubig at nagkaroon na tayo ng baptism of fire. So dapat ay alam na natin ang ating mga limitasyon na itong gagawin ko sa katawan ko, alam natin na ito ay mali. Kaya hindi pwedeng maabuso natin ang ating mga katawan. No? So dapat ay ingatan natin ang ating mga katawan sapagkat ito ang templo ng banal na espiritu. At alam natin na tayo ay na-rebuke na yung mga ka-Team Jesus, no? Kasi kung ano-ano na lang ang ating mga kinakain. Kung anong gusto natin kainin, kahit na sobrang matamis, kahit na ganyan. Hala, kain ang kain, oh. Kaya, anong nangyayari? Bata ka pa, ay kakasakit ka na. Ang sugar mo, ang taas-taas, oh. Alam naman natin, bawat isa, kung ano yung edad mo, ano ang height mo,
May katumbas yan na weight, yung normal weight mo lang ba na dapat ay dito ka lang sa range na ito ng iyong timbang. So, kailangan na magpapatimbang tayo. Kung wala tayong timbangan, no? Ay punta kayo sa sintro. Ang sintro ay may mga timbangan yan na pwede ninyong i-ano ang sarili ninyo. Pwede ba ako magtimbang? Kahit isang beses, isang buwan. Magtimbang kayo o kaya every week, once a week, magtimbang kayo para malaman nyo kung ang inyong mga katawan ay overweight na kayo. So there is no reason na na-overweight kayo kasi na-stress ako kaya kain ako ng kain. Na ganito kasi ako kaya kain ako ng kain. Hindi yun ang basihan. No, doon ipinapakita sa atin diyan sa Facebook yung pag-iingat ng ating mga katawan. Sinishare nga ni Tita Vitamin yan, na yung pag-iingat sa ating katawan, kung anong mga kinakain natin, kung ano ang kinakain natin, yun tayo. Kaya, we chose, mas mura ang mga gulay at ang mga prutas, mas mura, ang kamote, mas mura kaysa sa kanin. Diba? Ang mga junk foods ay mas mahal kaysa sa mga gulay o mga prutas. So, ano ngayon ang ating maipagmamayabang? Ano ngayon ang ating irarason sa Diyos? Gayong pwede nga tayong magtanim diyan ng mga gulay sa Pilipinas. Sabihin mo, wala naman ako kasing kalagyan. Anong walang kalalagyan? Marami nga diyang mga bursita na tinapon mo lang Sa halip na ibili mo ng kung ano-ano, bumili kayo ng lupa na mataba at yung lupa na yon ilagay nyo sa sako, sa ganyan, yon ang gamitin ninyo. Kahit nga yung mga lumang mga damit ninyo o yung mga lumang shirts, pwede nga yung gawing lagyanan ng lupa Mga plastic container, no? So yan ang iisipin natin sa ating mga sarili na ingatan ang katawan at magtimbang tayo para malaman natin, overweight na ako. Imaginin mo yung 20 pounds additional mo, 20 kilos or 30 kilos or 40 kilos, 60 kilos. Wow! Napabayaan mo ang iyong katawan. Napabayaan mo ang iyong katawan. At kung ikaw ay Kristiyano at yan ang nangyayari sa inyo, something is wrong with you. Wala kang self-control. No? Wala kang self-control. Magtanim ka ng mga gulay, magtanim ka ng palaya, magtanim ka ng sayote, magtanim ka ng kamote. Kasi yung mga yan, ang dahon yan ay nasasalad mo rin. Paano magsalad ng mga dahon? Magsalad tayo ng mga dahon na lagyan natin ng oil. Pag tayo ay nagpapakulo ng tubig na ilagay natin yung mga dahon, dapat lagyan natin ng 1 kutsarang oil para sa ganoon, hindi mamamatay yung mga vitamin ng mga gulay na yan. So, kaunting tubig lang ilagay mo, lagyan mo ng kaunting oil. Ayan. Yung pinagkuluan mo nga yan, pwede nga yan maging juice Pwede yan maging tea. Kasi nandoon sa tubig, no, sumabay sa oil, yung nutrients ng gulay mo. Diba? So, dapat ay yun ang ating gawin. Dapat ay mag-ingat tayo sa ating mga katawan sapagkat ang ating katawan nga ay templo ng banal na Espiritu. Okay, so dito tayo tungkol sa pag-aasawa. Tungkol naman to sa pag-aasawa. Tapos na tayo sa 1 Corinto chapter 6 verse 1 Corinto chapter 6. Tapos na tayo. So, dito tayo sa 1 Corinto chapter 7. It's 2. Ngayon ay 22, 25. Okay, so, chapter 7, verses 1 to, saan dito? 1 to 16. Okay, 1 to 16 tayo mga ka-Team Jesus. Ayan, so, asa na ang inyong mga ano dyan? Nasa na ang inyong mga
Biblia. So, dito tayo sa chapter 7 ng 1 Corinto. Okay, tungkol sa pag-aasawa. Ano naman kaya itong mensahe ng Diyos sa atin ngayon? Okay, ngayon, ito naman ang masasabi ko tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin. Mas makabubuti makabubuti sa isang lalaki kung hindi na lang mag-aasawa. 2. Ngunit dahil sa marami ang natutuksong gumawa ng sexual na immoralidad, mas mabuti pa na mag-asawa na lang ang bawat lalaki o babae. 3. Dapat tuparin ng lalaki ang kanyang tungkulin sa kanyang asawa at ganoon din naman ang babae. 4. Sapagkat ang lalaki ay may karapatan sa katawan ng kanyang asawa at ganoon din naman ang babae sa kanyang asawa. Kaya, 5. Kaya huwag ninyong ipagkait ang pagsiping sa inyong asawa, maliban na lamang kung nakapagkasunduan ninyong ipagpaliban ito upang mailaan ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. Ngunit, pagkalipas ng inyong pinagkasunduan, magsiping na uli kayo dahil baka hindi na kayo makapagpigil at matukso kayo ni Satanas. 6. Ang sinasabi ko ay hindi isang utos kundi mungkahi lamang. Kung pwede lang, gusto ko sana kayong lahat ay maging katulad ko na walang asawa. Ngunit, may kanya-kanyang kalooban sa atin ang Diyos at hindi ito pari-pariho. 8. Ngayon, ito naman ang masasabi ko sa mga wala pang asawa at sa mga byuda. Mas mabuti kung magpatuloy lang kayo sa kalagayan ninyong iyan. Ngunit kung hindi kayo makapagpigil sa inyong sarili, mag-asawa na lang kayo. Mas mabuti na ito kaysa magkasala kayo dahil sa matinding pagnanasa ng laman. 10. Ngayon, sa inyong mga may asawa, may utos ako na sinabi mismo ng Panginoon. Hindi dapat hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, at ganoon din naman ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung hihiwalay ang babae sa kanyang asawa, dapat manatili siyang walang asawa o di kay bumalik na lang sa kanyang asawa. 12. Sa iba naman, ito ang masasabi ko, ito ang opinion ko lang, walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa at hindi nananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. Opinion to ni Pablo. 13. At kung ang isang babae naman ay may asawang hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang lalaki. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay tinatanggap ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. At at ang babaeng hindi mananampalataya ay tinatanggap din ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. Dahil kung hindi, maging ang mga anak nila ay hindi tatanggapin ng Diyos. Ngunit ang totoo, tinatanggap din sila ng Diyos. 15. Ngunit kung gustong humiwalay ng asawang hindi mananampalataya, hayaan siyang humiwalay. Sa ganitong pangyayari ay wala ng pananagutan ang mananampalatayang asawa dahil tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. 16. Kung sa bagay, hindi naman kayo nakakasiguro kung ang inyong pagsasama ay maging kasangkapan ng Diyos para maligtas ang inyong asawa.
Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita ngayon. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. Mangusap po kayo sa bawat isa kung ano man po ang aming mga sitwasyon. Katagpuin mo kami, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, bigyan natin, alamin natin ang nais iparating ng banal na Espiritu dito, yung kanyang karunungan, no? Kung ano ang pakahulugan nito. So, kung ikaw, 'di ba, ang halimbawa yung sa panahon sa lumang tipan, yung mga Levites, dahil nga maaring sila rin ay makakaranas, natural yan, likas yan na nararanasan ng tao yung kanyang sexual urge, yung urges ng tao, sapagkat nga isa yan sa mga sinabi ng Diyos Ama, go to the world and multiply. Kasi sa pamamagitan ng multiplication ay dumarami, di ba? Dumarami ang tao, dumarami rin ang mga ancestors ni Abraham. Alala natin na si Abraham ay pinangakuan ng Diyos Ama na siya ay bibigyan ng kasindami ng bituin sa langit ang kanyang mga descendants. At kung tutuusin natin, kung bibilangin natin kung gaano kadami itong mga stars, ang mga bituin sa langit, hindi natin kayang bilangin ito. Kung gaano kadami. So, ganun din kadami ang mga ancestors o ang mga angkan ni Abraham ayon sa pangako ng Diyos Ama. Kaya nga, natural yun sa tao na makakaramdam, makakaranas ng ganong sexual urge. Subalit, kagaya kay Pablo, si Pablo ay ikinasal na kay Panginoong Jesucristo. Ang kanyang devotion, ang kanyang sexual urge, ang kanyang likas na pangangailangang pantao, ay inano na niya, pinatay na niya dahil ang kanyang isip, ang kanyang puso ay dinivert na niya doon sa pagsisilbi sa mga Kristiyano. Ang hangarin niya ay upang maikalat sa sanlibutan sa mga hintil ang magandang balita. Kaya nawala na sa kanyang sarili yung kanyang sexual urge. Subalit ang sabi dito, no? Mas mabuti isang lalaki kung hindi na lang mag-asawa. So yung isang lalaki, siya yun na hindi siya mag-asawa kasi kung may asawa siya, magiging hadlang yung asawa niya. Alam nga naman, iiwanan niya yung asawa niya at kung saan siya pupunta, doon din yung asawa niya. Paano yun? Mag-asawa sila, magtalik sila, hindi magkakaanak sila. Ano ngayon anong sabi dito sa salita ng Diyos? Dapat pa rin ng lalaki ang kanyang tungkulin sa kanyang asawa, ganoon din naman ang babae. Hindi kung mag-asawa si Pablo, paano na siya magsisilbi sa Panginoon? Ang sabi nga dito, may kanya-kanyang kalooban sa atin ang Diyos. Yan ay nasa, no? Okay? Yan ay nasa 6. Ang sinabi ko ay hindi pag-uutos, kundi mungkahi lamang suggestion lang nito. 7. Kung pwede lang, gusto ko sanang kayong lahat ay maging katulad ko na walang asawa. Ngunit may kanya-kanyang kalooban sa atin ang Diyos at hindi ito pare-pareho. May iba-iba man tayong, may iba-iba mang katawagan. Yung iba ay kagaya kay Pablo na nanatiling single, at kahit single siya ay hindi niya nilapastangan ang kanyang katawan dahil alam niya na ito ay sagrado, ito ay banal, no? Subalit yung iba nga tayo ng katawagan, kaloob ng Diyos sa atin. Yung iba,
pinagkaloob ng Diyos sa mga lalaki ay upang maging ama at upang magkaroon ng mga supling, magkaroon ng mga anak. Kaya lang, kung titingnan natin ang mundo, maraming mga lalaki, ang anak ng anak dito sa ibang babae, anak dito sa ibang babae, anak doon, anak dito, kung saan-saan lang. Parang ang pagpapaanak ay parang ganun lang kasimple, parang mga hayop ba na nag-itidiri, nag-itididto, nag-itididto. Hindi ganun dapat ang tao eh. Kasi nga tayo we are created in the image and likeness of God. No? So dapat, ang sabi dito, mas mabuti sa isang lalaki kung hindi nilang sana mag-asawa. Ngunit dahil sa marami ang natutuksong gumawa ng sexual na immoralidad, kaya mabuti pang mag-asawa kayo. Kung hindi nyo naman mapigilan. Kaya ang tawag doon sa pagpigil ng ating sexual urge ay ang tawag niyan ay abstinence. Yan ang isang uri ng fasting, mga ka-Team Jesus, na you control yourself, no, yung urge mo tungkol sa sex. Kaysa sa ikaw ay matukso doon sa mga babae, sa mga bayaran na babae, o kaya doon sa iyong girlfriend na hindi naman kayo kasal. Nagkasala pa kayong dalawa, nag-fornication pa kayo. Subalit, kung ikaw ay mag-asawa, siguraduhin mo na magampanan mo ang tungkulin mo sa iyong mga anak, sa iyong asawa mismong babae, at sa iyong mga anak. Ikaw naman, babae, ay magampanan mo ang tungkulin mo sa iyong asawa. Sabi dito, na may karapatan. Dito sa 4. So, may karapatan sapagkat ang lalaki ay may karapatan sa katawan ng kanyang asawa. At ganun din naman ang babae sa kanyang asawa. Kaya huwag ninyong ipagkait ang pagsisiping o ang pagsiping sa inyong asawa, maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong ipagpaliban ito. So huwag daw nating ano ba yun, yung tanggihan yung ating mga asawang lalaki tungkol sa mga bagay na yan. Maliban na lamang mga ka-Team Jesus, kung nagkasundo kayo dahil mag-family planning kayo, na ang dami na ninyong mga anak at hindi na ninyo kayang buhayin ang inyong mga anak, dapat tayo ay maging responsible parent sapagkat hindi madali ang magkaroon ng maraming anak. Ang pagpapakainin mo yung mga anak mo, ang papaaralin mo, ang damitan mo, ang mga anak mo, ang pabahayan mo mga anak mo, hindi madali yun. No? So dapat ay magampanan ng mga ama ang kanilang mga tungkulin. Ganon din ang mga babaeng asawa. Pareho. Ngayon, ano ang nangyayari sa atin ngayon sa kasalukuyan? Ano ang mensahe na sinasabi ng Diyos? Ikaw na asawang babae, may obligasyon ka sa asawa mong lalaki. Ikaw lalaking asawa, may obligasyon ka rin sa asawa mong babae. Nang sa ganoon ay pareho kayo na the more na magtagal ang inyong mga relasyon, the more na mas maging mapagmahal kayo sa isa't isa, mas malapit kayo sa isa't isa. Hindi yung the more na magtagal ang inyong relasyon, the more na naging matabang ang inyong relasyon. So magmahalan, magsuportahan. No? So kayo dyan na maraming mga anak at wala namang sapat na trabaho yung inyong mga lalaking asawa, ano dapat ninyong gawin? Hindi naman pwedeng tanggihan ninyo ang inyong mga lalaking asawa kasi part niya ng pagkabuo ng Diyos sa atin, at ang pagtalik ng asawang lalaki at babae ay legal yan, ay moral yan, tama yan. Pero dapat ay maging responsable kayo
responsable tayo kung ginagawa natin yan. Dahil iniisip natin ang kapakanan ng ating pamilya, ang kapakanan ng ating mga anak. Yung iba ay, lalo na yung mga nasa bundok, lalo na sa mga bukid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang mga anak. Parang ano lang parang pusa lang na pagkatapos ng isang talik, buntis na kaagad. Tapos, ayan na, anak na. Pagkatapos, anak na naman. Hindi man naiisip din yung sitwasyon ng kanilang pamilya. Tingnan ninyo yung mga anak nila, tingnan ninyo yung halos hindi na nga, wala nang maisuot. Wala nang makain. Walang makain. So, dapat ay humingi kayo sa Panginoon, sa banal na Espiritu, ng karunungan kung paanong mangyari na magkaroon kayo ng self-control sa inyong mga sexual urge, sa inyong mga, sabihin nating, mga nararamdaman, sa ating mga nararamdaman. No? Maliban na lang kung ikaw ay menopausal na, menopausal ka na, wala ka ng mga matured egg cells, kaya wala ka ng pakialam kung okay lang, kung magtali kayo ng asawa mo. Pero most of the time, kapag ang babae naman ay menopausal na, o wala nang menstrual flow o daloy, buwan-buwan, bisita, buwan-buwan, ay nawawala na rin ng gana yung babae. That is majority. No? Diyan sa mga bagay na yan. So, ang nangyayari ay, kung ang iyong asawa ay bata pa, ang mga lalaki, mga ka-Team Jesus, hindi yan, ang kanilang sexual urge, ay hindi yan namamatay. Wala yan silang mga menopausal. Ang mga babae lang. Pero ang mga lalaki, ang kanilang sperm cells ay aktibo yan hanggang sa kanilang pagkamatay. Kaya nga, kahit may 90 years old na, may 85 years old na, nagkakaanak pa rin, may 70 years old na, nagkakaanak pa rin. Paano nangyari yun? Ang tanda-tanda. Ang asawa bata pa, hindi nagkaanak. Kung nagtalik naman sila at yun, nagkaanak. Pwede yun. Hindi yun imposible. No? Kung ang kanyang asawang babae ay bata pa, ay meron pang dalaw sa bawat buwan, pwede pa yang magkaanak. Sa amin, ni Tito Bryant, wala na kasi menopause na ako, wala na. At wala na. Ayun. Yun ang sinasabing abstinence na kami. Wala na kami niyan. Sa aming edad, wala na. Ang iniisip na lang namin ay ang pagserbihan ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng aming mga buhay. No? So, yun. Kaya sabi dito, hindi pwedeng tanggihan ang inyong mga asawa. Hindi pwedeng tanggihan ng ating mga asawa kung hinihingi nila yan. Kailangan na ibigay natin sapagkat sila ay may karapatan sa ating katawan. At the same time, tayo rin ay may karapatan sa ating mga katawan ng ating mga asawa. So, kaya nga, 2 in 1. Dalawa, pero naging isa. Diba? Dalawa tayo, pero naging isa. Samantalang si Pablo, siya ay ikinasal, itong mga pari, no, halimbawa, sa Katoliko, may mga pari. So, ang mga pari, kaya nga hindi sila nag-aasawa dahil sila ay ikinasal kay Kristo. So, ang kanilang katawan, ang kanilang buhay ay inilaan upang pagsilbihan si Panginoon sa Kristo. Saan man sila pupunta, saan man sila ma-assign, ganyan-ganyan. No? Ganyan-ganyan. Wala naman na doon sila ma-assign sa bundok, ay walang makain. Damay yung kanilang ang kanilang asawa at mga anak, damay. Pero kung hindi mapigilan ang ating mga nararamdaman, lalo ng mga lalaki, kailangan ninyong
mag-asawa, ang mga lalaki, para ang pagtatalik ay maging legal at mag-enjoy kayo sa inyong pagtatalik. Sa union kasi yan. Union between man and woman, at ang kalagitnaan ninyo ay ang Diyos. Union kasi yan, kaya nabuo ang mga anak. Ang mga anak yan ay blessing, no? Blessing ng ating Panginoong Hesus. Pero, kailangan tayong maging responsable sa ating mga anak. At iisipin muna natin, no? Iisipin muna natin na kaya ba naming buhayin itong mga anak namin? Sa dami-dami, kaya ba namin to? So, anong gagawin ng babae? Anong gagawin ng lalaki? Kung wala kayong extra time ninyo, magtanim kayo. Yung mga papaya. Ang mga papaya dyan sa Pilipinas, ang bilis tumubo. Kung bumili ka lang ng isang hinog na papaya, ibubud mo yan dyan sa mismong side ng bahay ninyo. Or ang bilis tumubo. Pwede nyo maging prutas yan. Pwede ninyo maging gulay yung bunga ng papaya. Yan kasi ay kung ang isang tao ay masipag. No, hindi lang palaging cellphone tinitingnan natin, palaging ganyan tinitingnan natin, kundi maglaan tayo ng oras para sa ganoon ay maging worthwhile kapag ipakinabang tayo. Una, sa kaharian ng Diyos, at ikalawa, sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, na makatulong tayo. Walang rason. Bumili kayo ng mga seed ng pichay, magtanim kayo ng pichay dyan sa silupin lang, sa plastic. Mag-invest kayo, magkano ba ang lupa? Sa isang sakong lupa, marami ka nang maitanim dyan. Mag-invest ka dyan. Sabihin mo, wala kasing lugar sa amin. Anong walang lugar? Hindi mahalaga yung lugar. Pwede nga hanging vegetables nga, hanging vegetables. Diba? Hanging, kahit nga dyan sa gilid ng inyong mga bahay, doon nyo ipakalat ang mga dahon ng sayote, ang mga dahon ng kamuti, pwede yan, balutan na yung bahay nyo ng mga kamuti, ng mga sayote, ng mga string beans, balutin na ninyo. Oh. Diba? Makatipid pa tayo, sariwa pa. Katipid tayo, makatulong tayo sa ating mga asawang lalaki. Lalo na kung marami kayong mga anak. So, bawat kilos nyo pera, hindi sapat. Hindi sapat. Diba, no? So, ang binibigyang pansin dito, lalo na, ay ang mag-asawa. Ang pagtutulungan sa mag-asawa. Oh, meron pang sinasabi dito. Kung ang iyong asawang lalaki, anong sabi dito? Nasa 13, anyway, opinion ito ni Pablo. Ang sabi niya dito, dito sa 14, sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay tinanggap ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. At ang babaeng hindi mananampalataya ay tinanggap din ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. O see? So, hindi natin hiwalayan. So, may mga pagkakataon, it's only the Lord who knows our future and who knows our situation. If we just surrender to the Lord, Lord, ito nangyari sa aking buhay. Pero kung ang iyong asawang babae ay hindi nananampalatayang kagaya mo, para hindi kayo paliho ng pinaniniwalaan, ipagdasal mo siya. I-minister mo siya. Tandaan natin, tayo ang ilaw, tayo ang asin sa makatuwid. I-minister mo siya. No? Sa kanyang sitwasyon, i-minister mo siya, ipagdasal mo siya, alagaan mo siya, ipakita mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanya, sapagkat nang dahil sa iyo, siya rin ay maililigtas. Kung ano man, halimbawa, ikaw, dalaga ka, Kristiyano ka na nung ikaw ay naging dalaga. Mula pagkabata, Kristiyano ka na.
Alam mo ang salita ng Diyos. Sinabi sa salita ng Diyos, do not equally be yoked with the unbeliever. Huwag kang makitalik, huwag kang makisama, huwag kang mag-asawa sa mga lalaki o mga babae na hindi mo kasama, hindi mo pareho ng pananampalataya, sapagkat maghahalo ang balat sa tinalupan niyan ng pamilya mo. At ang madidisturbo dyan, ang mahihirapan dyan ay ang mga anak nyo. Alam mo yun, nasa salita ng Diyos yan. Do not be equally yoked with unbeliever. Pero, mas pinili mo pa rin. Mas pinili mo pa rin na siya ang iyong sundin. Sa halip na maghintay ka sa Diyos, maghintay ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, mahal ko ang taong dito. Subalit iba ang kanyang pananampalataya. Huwag tayong magrason na kasi maaano din yan, mababago din yan, ang buhay niyan, mababago din yan. Hindi mo alam sabi dito, hindi mo alam kung mababago ba siya. Pero hinayaan mo pa rin. Hinayaan pa rin natin. Yun ang ating pinili. Kaya kung tayo man ay nahirapan sa ating pag-aasawa, sa ating relasyon, sa ating lalaking asawa, dahil itong ating pananampalataya, yun ay dahil sa consequence ng ating kasalanan, at isa ako doon sa nakaranas noon. No? Consequence yun ng aking kasalanan, sapagkat pinili ko. Kahit alam kong hindi siya Kristiyano, hindi yun ang kanyang pananampalataya. Diba? So, yun ang nangyari. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi niya maintindihan ang pakahulugan ng tithing. Ang tithing, hindi niya maintindihan. So, ikaw na nakakaunawa sa kahalagahan ng tithing nung ikaw ay bata pa hanggang ikaw ay lumaki at nakilala mo siya sa edad na 28 or 30, tapos nag-asawa kayo at siya mismo magsasabi, huwag kang magbigay dyan sa mga pastor sapagkat yan ay kukunin lang nila yan, sila makakinabang yan, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng ganyan. So, ayan na, conflict na yan ng interest mo, ng iyong desisyon, ng iyong pananampalataya, ng iyong paniniwala. Yan na yan, rason na yan ay naging bunga ng iyong pagiging suwail sa Diyos, sapagkat mas sinunod mo ang gusto mo kaysa sa ang kalooban ng Holy Spirit sa iyo. No? So, consequence natin yun. Kaya anong sabi? Ipagdasal natin ang ating mga asawa. Ipagdasal. Pero may mga sitwasyon na hinayaan ng Diyos yan na mangyari sa iyo, sapagkat siya lamang talagang nakakaalam sa mga buhay natin, ang nakapagpaplano sa mga buhay natin. Kung anong mangyayari in the future, siya lang nakakaalam No? Siya lang nakakaalam. Na napakabuti ng Diyos. He is good at all times. God is good all the time. And all the time, God is good. So, kung kayo ay mayroong mga asawang babae, may mga asawang lalaki, fix your eyes to Jesus, the author and finisher of your faith. Fix your eyes to your husband, to your wife. Na ibig sabihin nun, bawal ng mga lunya, bawal ng matukso. Kaya, pag may mga tukso, stop it agad. Nang sa ganoon na hindi kayo matukso. Kaya napakabuti ng Diyos, kahit may mga pagkakataon na tayo ay natukso. Pero muli rin tayong binalik ng Diyos dahil may plano siya sa ating mga buhay. No? May plano siya sa ating mga buhay. Binalik niya tayo sa kanyang kalooban sapagkat, oy Abita, asaan ka na? Ikaw ay na-astray. Na-astray si Abita. Hindi na mahanap, ako na ay nag-iisa akong tupang ligaw.
naging tupang ligaw, naging suwail, naging rebelde, nagrebelde. Dahil kahit na Kristiyano ako, ay nagkaroon ako dahil sa aking kasalanan, ay naging suwail ako at natukso ako at nagrebelde ako. Pero kahit ako nagrebelde, pagdating sa aking tithing, ibinibigay ko pa rin yung aking tithing kahit na hindi ako nag-submit sa aking husband dati. Ibinigay ko rin yung aking tithing. Bahala ka na kung magalit ka sa akin. Basta pagdating sa aking tithing, ibibigay ko pa rin yung tithing ko. No? Napakabuti ng Diyos kasi yung kanyang kaparaanan ba ay hindi mo talaga malaman. Hindi mo, you cannot measure God's depth, no? Sa kanyang pagmamahal, sa kanyang paraan. Hindi mo siya masukat. Kung tayo lamang ay sumuko sa kanyang harapan, sa kanyang presensya, at bumalik tayo kung tayo man ay nagkamali. So kung kayo ngayon ay mayroong mga asawa at mga bana, huwag kayong magpatukso at alagaan nga natin ang ating mga sarili. Nang sa ganoon, mananatili, alam mo, yung mga lalaki, mga ka-Team Jesus, sila ang weaker side sa kanilang mga emosyon. Pagdating sa kanilang sexual urge. Pag nakakakita yan ng sexy na, boobsy na, cleavage pa imo, ganito, mga legs, wala na, makalimutan na ang asawa. Pag hindi deep-rooted sa Diyos, kay Panginoon sa Kristo, pag hindi humihingi ng gabay sa banal na Espiritu. No? Sasabihin ng demonyo sa kanya, wow, tingnan mo, yan na, last of the eye na naman yan. Tingnan mo, 'di ba? Tingnan mo ang sexy, ang cleavage yo. Wow, boobs. Wow, legs. Wow, sexy. So, umaandar na yung utak ng mga lalaki, no, na ganyan. Gumagawa na ng eksena, gumagawa na ng imahinasyon. So, kung deep-rooted ang mga lalaki sa Diyos, no? Kailangang i-rebuke niya yan in the name of Jesus. Kasi kahit yung mga asawa nating babae, asawa nating lalaki, wala sa harap natin, kung tayo ay devoted kay Kristo, mahal natin si Kristo, wala yung mga babae na yan, mga lalaki na yan, wala yung epekto sa atin. Sapagkat alam natin, nandiyan si Kristo nakatingin sa atin, nandiyan ang banal na Espiritu, nandito. Tandaan natin, kahit sa isipan, nagkakasala tayo. Kaya nga, pag nakakita tayo ng ganyan, tapos ang isipan natin, nandun na yung mapanlait, mapanghusga. Ano bang klaseng tao to? Ganito. Sa isipan mo lang yan, hindi mo pa yan sinabi. Pero ang Holy Spirit magsasabi na sa'yo, I rebuke you. Mapanglait ka, wag mo yung hindi ka pwedeng maghusga sa kapwa mo. Holy Spirit, I'm sorry po, patawarin mo ako, ako'y nagkasala. I rebuke that spirit. Di ba? Kasi nandoon ang Holy Spirit na gumagabay sa atin, nagbibigay ng conviction na mali yung ating ginagawa. Sa asawa at sa bana, kaya nga kailangan kayo mag-asawa, mayroon kayong devotion sa isa't. May devotion kayong dalawa sa isa't isa tungkol sa pagiging mag-asawa ninyo. Anong feeling mo? Anong ganito mo? Hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan masunod ang ating gusto. Kailangan mapagkasunduan. No? Mapagkasunduan ninyong dalawa, mag-asawa kayo. Kung hindi mo kayo magtatalik, dahil nagpaplano kayo, kailan kayo pwedeng magtalik? Sabi nga nila, mayroon namang paraan na
na mailabas lang ng lalaki yung kanyang nararamdaman na hindi daw kayo magtatalik. Nasa sa inyo na yan. Kayo naman ay mag-asawa. So, hingi kayo sa banal na espiritu ng paraan nang sa ganoon ay masatisfy mo yung husband mo sa kanyang pangangailangan. Yung asawa mong babae, masatisfy mo rin sa kanyang pangangailangan at pareho kayong masaya. Nakasama ninyo ang Diyos. Nasa sa inyo na yan. Mag-explore kayong dalawa mag-explore. Hindi kayo mag-explore doon sa ibang babae, doon sa ibang lalaki. Mag-explore kayo sa inyong mga asawa. Kayong mag-usap, kayong mag-enjoy, kayong magtawanan because you are already one. Pero yung mga lalaki na kumaliwa na, sumakabilang bakod na sila, ipagdasal natin sila sapagkat sila ay mga nawawala sa tamang landas. Sila nawawala, kaya ipagdasal natin sila kung ang ating mga kapatid na ganito ay nawala sa landas, nasira ang pamilya na dahil sa ganyan, kung ang ating ganito, kilalang kaibigan, ganyan, nasira ang kanilang pamilya nang dahil sa ganito, nang dahil sa temptation, ipagdasal natin sila kasi wala tayong karapatang anuhin sila. Ano ba yun yung i-judge? No? Wala rin tayong karapatan na pangunahan ang Diyos sa kanilang mga buhay, kundi tayo ay magdasal, Lord. Ipinakita mo sa akin ang sitwasyon ng kapatid kong ito, Father God, patawarin mo po ang kanyang asawa na nagkaganito, Lord. I rebuke that spirit, Lord, of deception na nasa kaaway, na nagaling sa kaaway mo, nagaling kay Satanas. Kasi 'di ba, ano ang sabi dito sa salita ng Diyos? Ang sabi dito ni Pablo. At nang sa ganoon, ano ang sabi niya dito? Ngunit pagkalipas ng inyong pinagkasunduan, magsiping na uli kayo dahil baka hindi na kayo makapagpipigil at matukso kayo ni Satanas. Baka hindi na kayo makapagpipigil at kayong dalawa, matukso kayo ni Satanas. No, matukso kayo ni Satanas. Kaya sa halip na mag-spend ka ng oras doon sa sino-sino yung mga ka-chat mo, ka-text mo, spend your time with your husband, with your wife. Sabihin mo yung mga nagte-text sa'yo, I'm already married, I have children. Kaya do not disturb me. Kung sino ka mang masamang espiritu, I rebuke you. Nang sa ganoon ay hindi mangyayari yun sa'yo. Kagaya sa akin, ako'y natukso, no? Sapagkat nag-rebelde ako. Subalit napakabuti ng Diyos. Sapagkat muli niya akong binalik, muli niya akong tinawag. Oy, i-retrieve ang tupang nawawala. Ang isang tupang nawawala, mayroong 99 na naiwan, pero iniwanan ni Panginoong Hesus ang yung 99 na yun, at ni-retrieve at hinanap yung isang tupang nawawala. Si Abita ay nawala. At ibinalik ng Diyos. At dahil ako'y nagpapakumbaba at Lord, patawarin mo ako, nagkamali ako. So, ang Diyos ay puno ng pagpapatawad sa mga taong broken-hearted, sa mga taong contrite in spirit, nagpapakumbaba at tinanggap na sila'y makasalanan, nagkasala. Kaya, ang Diyos ay napakabuti. Sabi niya, balik ka dito, balik ka, U-turn, balik sa akin, sapagkat may plano ako sa'yo, At pinakilala ng Diyos sa akin si Tito Brian na hindi ko naman yun sinadya na makilala. Pero nakilala ko siya, pinakilala ng Diyos. Ngayon, yung aking husband, yung aking ex, ay yung aking late husband, ay kinuha pala siya ng Diyos. At ano na ngayon ang nangyayari sa mga bata? So, salamat sa Diyos na dinala ako ng Diyos dito at binigyan niya ako ng trabaho nang sa ganoon magamit ako ng Diyos para sa mga bata.
sa kanilang mga pangangailangan, at naministeryo ko rin yung mga bata na ganito mga anak, ganito, ganyan. At nakita pa nila ang pagmamahal ng Diyos sa aking buhay, na yung kapatawaran sa mga nagawang kasalanan ng kanilang ama, yung pagkaroon ng ibang anak sa ibang babae. No? Ginawa ng Diyos yan, nangyari ang lahat ng bagay na yan, dahil may plano ang Diyos, nang sa ganoon siya ang mapurihan, ang Diyos Ama ang mapurihan, sapagkat kung mayroon ka ng Kristo sa puso mo, ang makikita mo diyan ay ang kanyang kaawaan. Sa halip na ang galit mo, ang inis mo, ang pride mo, hindi eh. Ang kaawaan ng Diyos ang makikita mo. Kasi nga, pinaalala sa akin ng Diyos. Bakit kita binalik, Abita? Ikaw ay nagbibildi sa akin, ha? Nagbibildi ka. You decided on your own. You decided on your own. Pero ito, nung sa aking birthday, ito ang pinaalala ng Diyos sa akin. Abita, anong sabi dyan sa salita ng Diyos? Ano nakikita dyan sa salita ng Diyos? Ang sabi diyan sa salita ng Diyos, Abita. Yan o. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, no? I set you apart. Jeremiah 1:5. So yan, kahit tayo ay mag-rebuilde, kahit tayo ay tumiwalag sa Diyos, nag-backslide dahil ganito sitwasyon natin sa buhay, pag tinatagpo tayo ng Holy Spirit at tayo nagpapakumbaba, Holy Spirit, nagkamali ako, patawarin mo ako sa aking mga ginawa. Oh, even before you were formed, you were in the womb. Oh, bago pa man ako nasa sinapupunan ng aking nanay. No? Bago pa ako ipinanganak. Sinet-set apart na ako ng Diyos. Ano ang aking katawagan? Dito ang aking katawagan. Ito ang aking katawagan. Ito. O see? Sinet-set apart na tayo ng Diyos sa ating mga katawagan. Iba-iba ang ating mga katawagan, mga katimpisas, hindi tayo pare-pareho. So kung tayo lamang ay magpapakumbaba sa trono ng kanyang kaawaan, siya ang masusunod. Muli niyang ilagay ang banal na espiritu sa ating mga buhay at siya ang masusunod. Kaya yun ang salita ng Diyos. Sabi ko, Lord, sa aking birthday, this was I think 2 years ago. At ngayon, nandiyan na naman, pinaalala ng Diyos sa akin. I do not deserve the grace. Kaya nga, grace. Ano yung grace? Grasya. Kung wala ang grace, walang blessing ang Diyos. Walang blessing galing sa Panginoon. Grace. Grace is undeserved. No? Undeserved merit o undeserved mercy ang grace. We don't deserve the grace. Na? Tanging ang Diyos lamang ang deserving, pero tayo ay nang dahil sa kanyang kaawaan ay tayo ay naging ganito. Tayo ay buhay, tayo ay pinagpapala ng Diyos, tayo ay nakaraos. Diba naalala niyo yung salita ng Diyos sa ating sa mga parables? Yung mayroong bulag at saka lumpo. Bulag na, lumpo pa, hindi makakita, hindi rin makapagsalita, hindi makapaglakad, no? At nagtanong yung disipulo ni Kristo, sabi na, Teacher, yan siya, kasi yung mga disabled, mga ka-Team Jesus, yung mga may mga kapansanan sa panahon nila, no? Sa panahon sa taga-Israel,
Yung mga may kapansanan, bulag, pipi, ibilingi, o may mga paralitiko. Kaya nga doon lang sila sa labas ng templo, naghihintay yun sila, di ba? Mayroon doong tubig na pumupunta na ang paniniwala nila, kapag bumubukal yung water, yung lake na yun, tubig na yun, pag bumubukal, ibig sabihin yun, ini-stir out ng angel yung tubig, at kung sino ang unang makarating doon sa tubig na yan, sila ang mapagaling. Kaya nga, di ba, naalala nyo yung isang paralitiko na gusto niya sanang, for how many years yung politiko, gusto niya sanang, gusto na siya nang mauna doon sa tubig na yun, pero hindi niya nagawa dahil naunahan na siya, kaya nga walang bubuhat sa kanya at nilapitan siya ni Jesus. Ang mga bulag, ang mga bingi, ang mga pipi, ang mga paralitiko at lahat ng mga disabled at may mga kapansanan, mga ka-Team Jesus, hindi sila pwedeng pumasok sa templo ng Israel. Kasi sila nga ay mga outcast. Sila nga ay itinuturing ng Israel na mga makasalanan. So, they do not deserve the church. Hindi sila pwedeng pumasok. Nasa labas lang sila. Kaya nagtuturo si Panginoon si Kristo, tiningnan niya, nasa labas yung mga pipi, mga bulag, mga bingi, humihingi ng tulong, mga ganyan. Diba? Sabi ng isang disipulo ni Kristo, Teacher, yung isa niya yan, ganyan siya, nangyayaring ganyan, bakit siya nagkaganyan? Ito ba, kasalanan ba niya yun? O kasalanan ng kanyang ina? O ng kanyang mga magulang? Pero anong sabi ni Panginoong Kristo? Walang kasalanan ang mga magulang ni ang anak kung bakit nagkaganyan siya. Nangyari yan upang maipakita ang kapangyarihan ng Diyos Ama sa sitwasyon nila at gumawa ng milagro ang Diyos sa pamamagitan ni Panginoong Kristo. At itong bulag at itong paralitiko na yan, itong pipi na hindi makapagsalita, ay namulat, nakapagsalita na, nakapaglakad na, hindi na politiko. Also, nakita ninyo yung glory ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na mangyari yung mga bagay-bagay na yan. Ganon din yan sa mga sitwasyon natin sa buhay. Halimbawa, no? May testimony ako. Kagabi lang talaga. Kagabi lang. Alam natin na ang mga demonyo, mga ka-Team Jesus, ay nagkalat sa buong daigdig. At tayo, bilang mga Kristiyano at ginagamit ng Diyos, tayo ay ang kanilang number 1 target. Ang company ng Diyos, ang D&G Rehab, na ginagamit ng Diyos sa kanyang ministry, sa Team Jesus, sa pagpapala sa amin, sa sino pa mang nangangailangan, kung anong as the Holy Spirit lead, sa mga therapist. Yung isang cheque ng D&G na pinadala namin sa isang therapist 2 weeks ago, kahapon, nagsabi ang therapist, until now, I don't receive my check. So, sir, I already mailed your check 2 weeks ago. I don't know what's going on. I will check. So, uwi na kami ni Tito Brian dito, kumain na kami, no? Kumain na kami. Yun pa yung maraming mga sitwasyon nangyari kagabi, no? But, blessed be the name of the Lord. Thank you, Lord, for everything. Ngayon, mga around 9:30 plus, almost 10 o'clock, nag-check ako ng bank account dahil may pumasok na direct deposit galing sa isang agency, sa Joy Home Healthcare, doon sa mga visits ng therapist natin. At mayroon ding cheque na ibinigay ang Diyos galing sa isang agency. Kasi nga, payroll week natin, so magpipayroll tayo ngayon, no? Magpipayroll tayo. So, tinignan ko, nag-deposit ako kagabi, mga maaga pa, mga 6 o'clock, na pumasok yung $400, yung the rest ay ngayon lang pumasok, next day. Ngayon, tinignan ko mga 9 o'clock something, nagulat ako, bakit negative na to? Negative 2,000 plus. Kinabahan ako, Father God,
totoo ba to? Sa DNG ba to? Ganyan. Kasi dapat mayroon yung may laman yun. 2,000 plus ang laman. Na negative na siya. Kumahal ko na negative ang DNG. Ha? Tingnan natin. Ganyan. Pagtingin ko, mayroon doong pending na cheque na dineposito worth $5,000. Grabe yung kaba namin. Lord, tulungan mo kami, Holy Spirit. Anong gagawin namin? So nag-ano na kami ni Tito Bryant, nag-devotion kami, nag-pray kami, nag-worship kami sa Panginoon, ganyan, no? Kasi, na-negative na kami eh. May nagdeposito ng cheque at hindi namin alam kung paanong nangyaring nakuha ng 5,000 na yan. Ang laki. No? So, yun. Tawagan mo ang Wells Fargo dahil si Tito Bryant siya mismo ang sole owner kasi niyan. Siya ang may karapatan lang. Pagtawag niya, kasi nga business, wala silang magawa kung mag-report kami ng fraud. So ngayon, alas 7, pwede nang tumawag para i-report yung fraud. At ng kanilang umaga, nakita ko, talagang na-cash in na yung 5,000 at kaunti na lang ang naiwan sa laman ng DNG, na wala na kaming pang-payroll, wala na kaming pang-sahod. Pero alam mo, ang ginawa namin kagabi, nag-pray kami, nirebuke namin yung masamang espiritu, kung sino man yung ginamit ng demonyo para sirain ng company, negative na siya eh. Oh. No? Pagkatapos nun, nakatulog na kami ng mapayapa. Bakit? Kasi sinurinder namin ang lahat eh. Sinabi namin, Panginoon sa Kristo, this company is yours. No weapon that form against us, against your company, shall prosper in the mighty name of Jesus. Kahit ganyan ang sitwasyon ngayon ng DNG na yung 5,000 ay na-cash in na, pero alam nyo anong nararamdaman namin? Nararamdaman ko, kapayapaan, peace. Nakita ko na doon, yung cheque ng ating isang therapist na hindi yan nakuha yung cheque niya. Yon ang check number na dineposito. Pero ang kanyang amount na instead of $440 lang ang laman, binago, ginawang $5,000 at pinalitan ang pangalan. Sabi ko, Lord, paano nangyari ito? Lord, paano nila ginawa itong mga ganito? Grabe no, yung sabihin mo ba na ang sama, the wickedness ba, yung mga scammers na yan, na paano. At saka, sabi ko, sa post office naman yan, wala namang ibang nakahawak ng letter na yan, ng sobre na yan, ang post office. So, yun ay inside job yan ng post office. Unless, yung kanilang mailbox doon sa ay nahack at may natanggal, mayroong kumuha ng check-in niya. So, tingnan ko, check number, sinay ko kanina, pagising ko sa umaga, check number na 395. Oh, kay Steve man to. So, pinalitan, instead of $440, ginawang $5,000 ang kanyang check at iba na ang pangalan. Alam nyo, sa halip na ako ay mainis doon sa pangalan ng sinong pangalan nun, mayroon, in-screenshot ko nga eh. Sino ang pangalan na ito, ganyan. Kasi mamaya ay pupunta kami sa Wells Fargo at i-report nga namin yung fraud, no? Sa halip na ako ay mainis doon sa taong yan, ang nararamdaman ko ay awa. Nararamdaman ko ang awa ba? Lord, patawarin mo ang taong ito. Sapagkat wala siya sa sariling katinuan. Ginamit siya ng demonyo upang sirain ang iyong company. Pero kami ay naniniwala, Panginoon, na no one. If God is with us, then who can be against us? Walang pwedeng manira sa reputasyon ng kanyang company. Walang pwedeng manira sa reputasyon ng kanyang mga anak. Kung tayo ay naging tapat, kung tayo ay naging faithful sa Diyos, ang kapayapaan ni Panginoong Jesucristo ang ating mararanasan. So nakikita nyo ba ako na nalulungkot? Ako, paano na yun? Ang ganyan.
wala ako nararamdamang bigat, wala akong nararamdamang pag-aalala. Lord, paano ba to? Sabi ko, Lord, take control. Yan, hindi ako makapag-payroll, hindi ako makapag-send ng mga payroll, ng mga bayad. Kami may mga bayarin, may pangangailangan yung mga anak ko. Anong gagawin ko? Take control. So, pinagdasal ko kaninang umaga ang taong ito at nireview ko ang masamang espiritu na nasa taong ito na ginamit ng demonyo at nagpagamit ng demonyo na gusto ng madali ang mga pagtatrabaho, madali ang pera. Gayong alam ng Diyos, sabi ng Diyos, I will bless the works of your hands. Alam ng Diyos na itong aming mga pagtatrabaho, itong aming, yung ano man ang aming natatanggap, pinaghirapan namin yun. Pinagpawisan namin yun, pinagpapala ng Diyos yun. Kaya hindi kami nawawala ng pag-asa na yung pera na yun ay ibabalik yun ng Diyos sa amin. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat. So yung pananampalataya mo ay sinusubok ng Diyos. Sa ganong sitwasyon ba ay susuko ka na? Sa ganyang sitwasyon ba ng buhay mo ay sisihin mo na ang Diyos? Ay talikuran mo na ang Diyos dahil nangyari yan sa'yo? No. No one can separate us from the love of God. Kahit pa nga ang sakit, kahit pa nga ang distance, kahit pa nga ang kamatayan, kahit ano, nothing can separate us from the love of God. So yung awa, ang yung awa ang naramdaman namin. At kaninang umaga ay pinagdasal ko siya. Alas 4, pinagdasal ko siya. Father God, have mercy on this person. Kung sino man ang sa likod ng taong ito, Lord, ang demonyo, Lord, I rebuke, I push him back to hell. Na hindi na siya makapaminsala sa kahit na sino pa man. Ingatan mo ang iyong company, Panginoon. Ganon yun eh. Kapag tayo ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kapurihan, kapag maraming tao ang nakakilala kay Panginoong Hesukristo na dahil sa iyo, nang dahil sa buhay mo, nang dahil sa mga buhay natin, number 1 target tayo ng demonyo. Pero kapag tayo, ang ating pananampalataya ay deep-rooted sa Kanya, natural man yan na nag-aalala tayo, kinakabahan nga kami, ang ganyan. Si Tito Brian ka, nag-aalit si Tito Brian, ganyan, no? Pero nung kami ay nagdasal at itinaas namin sa Panginoon ang aming sitwasyon, Father God, take control, Lord. Ang lahat ng bagay ay sa iyo, hindi namin pagmamayari. Ni isang bagay, wala kaming pagmamayari. Lahat ay sa iyo. Your company is yours. You will not allow the enemy to penetrate onto it. So, nandoon pa rin. Ang akala siguro ng demonyo, dahil nangyari yun, ay mawawalan ako ng gana at ngayon ay sabihin ko sa inyo, wala muna tayong ngayon dahil may nangyayari sa amin ngayon, mahirap, nito, ganyan. No. Ano man ang sitwasyon natin, tuloy pa rin tayong magsisilbi sa Diyos. No one can separate us from the love of God. So, upang tayo ay hindi matukso sa kaaway ng Diyos, kailangan natin ang ating devotion. Fix your eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Isuko natin sa Diyos ang lahat, Panginoon. You are in control of everything. You are the owner of the universe. You are the creator of the universe. You know everything. Nothing is hidden in your sight. So, ano man ang mga sitwasyon natin sa buhay, tandaan natin, we are not alone. Anong kailangan natin? Kailangan natin ang dasal, prayer. No? Prayer ang kailangan natin. Hallelujah. Yes, Father God. Maraming salamat, Holy Spirit, sa iyong mga salita sa araw na ito. Salamat po sa iyong pagpapaalala na napakabuti niyo po. Napakabuti niyo, Diyos Ama. Napakabuti niyo. Salamat. At naging matagumpay ang iyong ministry sa oras na ito, sa araw na ito. Kahit anuman po ang atake ng kaaway
ng iyong kaaway sa amin, Lord. Hindi kami matitinag sapagkat hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, Panginoon sa Kristo. Ikaw ang Diyos na aming pinaniniwalaan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Salamat sa iyong mga salita, Lord, na magpapaalala sa amin bilang mag-asawa na may pananagutan kami sa aming mga bana, may pananagutan kami sa aming mga asawang lalaki, asawang babae. Father, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na tinatanggihan namin yung aming mga asawa dahil sa kanilang mga pangangailangan, maaaring maging babae o maging lalaki. Sa halip na damayan sila, sa halip na pag-usapan ang bagay ang mga buhay mag-asawa, ay tinalikuran namin sila, kaya pinagalitan pa namin sila, hindi namin na-satisfy ang kanilang mga pangangailangan, Lord, na maaaring naging dahilan upang sila rin ay matukso sa iba. Forgive us, Father God. Lord, salamat po. At para, Lord, sa mga hindi pa nag-aasawa, Panginoon, gabayan mo po ang aming mga kapatid na mga single na hindi pa nag-aasawa hanggang ngayon. Padala mo po sa kanila ang tamang lalaking ibibigay mo sa kanila, Panginoong Diyos. Na maging katuwang nila sa ministry, sa katawagan na inyong ibigay sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. At kinatagpo mo po ako at maging si Tito Brian. At nandito kami upang ikaw ay pagsilbihan. Naging magkatuwang kaming dalawa upang itaguyod ang iyong ministry, upang ipagpatuloy ang hangarin mo sa amin at maging sa iyong mga anak. Sa iyong mga kaanak ka na nandito nakikinig, Lord, salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Kung sino man po, yung mga asawang lalaki, mga asawang babae na lumisan, na umalis, o kayo umalis at pumunta na sa ibang mga babae, sa ibang lalaki, Father God, patawarin mo po ang mga taong ito, Lord, na hindi naman, wala sila sa kanilang tamang katinuan. Have mercy on them, Father God. Lord, ibalik niyo po sila, Lord, sa kanilang mga tunay na asawa, tunay na asawang babae, sa mga tunay na asawang lalaki, Lord. Kung ano man po ang inyong kalooban, Father God. Sinusuko namin sa inyo ang lahat, Panginoong Jesus. Ikaw ang aming great shepherd. Ikaw ang aming Diyos na our great provider, the great I am. Nothing is impossible with you. Thank you so much, Father God. Thank you so much, Holy Spirit. Lord Jesus, maraming salamat po. Lahat ng papurit, parangal ay aming binibigay sa inyo sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus. So, sino sa atin ngayon ang mga kinausap ng Diyos? So, kayo man ay single, kinausap pa rin kayo nga, huwag kayong mag-equally yoke with the unbelievers para hindi kayo makaranas ng inyong mga consequences sa mga kasalanan ninyo. At kung kayo naman ay mag-asawa, mahalin ninyo ang inyong asawang babae, kagaya ng pagmamahal ninyo kay Kristo. Mahalin mo ang iyong asawang lalaki, kagaya ng pagmamahal mo kay Kristo. Kasi sila ay representation ng Panginoong Jesucristo sa atin. No? So, i-share natin kahit ang mga babae ay na-menopause na, ang mga asawa naman nating lalaki ay hindi nagme-menopause yan. Kung kaya pa nila kahit na yung mga matatanda na mayroon na rin silang mga limitations, mga weakness, ang utak na lang nila ang may gusto niyan, pero ang kanilang katawan ay hindi na makaya. No? I-respeto ninyo yan, mga asawa. At pasayahan nyo pa rin ang inyong mga asawang lalaki, mga asawang babae, kahit ikaw ay menopause na. Kasi obligation natin yan, okay? So yan, mga ka-Team Jesus. Tandaan natin, ang ating katawan ay hindi na pagmamayari natin, kundi ito pagmamayari ng Diyos at ibinigay natin sa ating asawang lalaki. Kung ikaw naman ay lalaki, binigay mo yun sa asawang babae. So you are one.
Kaya kayo mga single na nandito rito, humingi kayo sa banal na espiritu ng gabay kung sino ang ibibigay niya sa inyo, na kung saan ito ang maging katuwang mo sa iyong mga katawagan, no? Para sa kapurihan ng Diyos Ama. Okay? So hanggang sa muli, Jesus loves us. Kaya embrace your husband, embrace your wife, show the love of God. Ang Valentine, wala tayong Valentine. Ang Valentine na sinasabi ng mundo, yan ang pagmamahal ng Diyos, no? At i-show natin ang pagmamahal ng Diyos yan sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, at sa kahit na sino pa man na darating sa mga buhay natin. So hanggang sa muli, Jesus loves us. Okay, bye-bye.